responsibility. Criterion Reference Assessment, lumagana. Lahat ng iyan at iba pa, dito lamang sa Balitang Pang-Edukasyon. Negros Oriental State University, Mabinay Campus upang alamin kung ano nga ba ang mga subtype ng pagtatayang authentic. At kung napapansin niyo ay walang katao-tao rito sapagkat panahon ngayon ng klase. Ngunit kani-kanina lamang ay may natagpuan akong isang mag-aaral na nagkakanda-ugaga sa kanyang dinadala. At ito pala ay ang kanyang mga proyekto. Ang projects ay isang subtype ng pagtatayang authentic na kung saan kinakailangan ng mga mag-aaral na mag-apply ng kanilang kaalaman sa isang bagay o isang sitwasyon. At sa ating patuloy na pagsisiyasat, ay mayroon na rin isa pong subtype ang nasabing pagtataya. Ito ay ang simulations. Halimbawa rito ay ang ginagawa ng mga BSHM na mag-aaral na kung saan sila ay naatasan na magpatakbo ng maliit na negosyo upang sukatin ang kanilang nauunawaan. At ang pangatlong subtype ay ang case studies. Alam mo, sa ating pagpapatuloy-aral ay may mga criminology students na nagsasagawa ng kunwaring investigasyon tungkol sa isang krimen na naganap. At iyon ang halimbawa ng case studies. At sumunod naman ay ang mga mag-aaral na nasa entablado at nagpresenta ng dula-dulaan. At malinaw na isa sa subtype ng pagtatayang ito ay ang role-playing. At ang panghuli nating natunghayan ay ang isinagawang debate ng mga BSED Filipino na mag-aaral na kung saan sila ay nagbabatuhan ng mga argumento na sumasalamin sa kanilang natutunan. At iyon lamang ang mga subtype ng pagtatayang authentic. Mula rito sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus, Jessa Melindayo, nagbabahagi live para sa kaalaman. Balik sa iyo, Ara. Maraming salamat, Jessa Lindayo. At para naman sa ating kalagayang pang-akademiko, tuluyan nang nakapasok sa loob ng sirkumferensya ng pagkatuto ang isang pang-uri ng pagtataya. Madalas itong umiiral sa katapusan ng semester o di kaya sa katapusan ng taon. Para sa karagdagang informasyon, narito ang ating kasama sa Resident Academic Forecaster, Kasamang Melon. Kasamang Melon, ibahagi mo. Maraming salamat kasamang Marcosa. Kumpirmado na mayroon isang bagyong pagtataya na papasok sa ating curriculum at ito ay tinatawag na summative assessment. At batay sa ating nakita, ang focus na pagtataya ay nakasentro sa pagkalatang natutunan ng mag-aaral at dahil dito ay kinakailangan ng final exam. At yun ang kalagayan ng ating pangka-akademikong pag-aaral. Paalala lamang, kalimutan muna ang payong, raincoat at sombrero upang kayo ay mabasa sa kaalaman. Ito po si Ginoong Milon nagbabahagi ng kaalaman. Maraming salamat, Kasamang Melon. At para naman sa ating balitang edo-kontrobersya, pumasok o pinapagruhan ang isang pang-uri ng pagtataya ng itong matagpang pumala sa sirkumferensya ng Kurikulum. Alamin kung bakit sa magbabahagi ni Rene Ilacos.
ng nalalaman ng mga mag-aaral. Alam niyo ba kung ano ang tawag nito sa pangalan? Ito ay tinatawag na Criteria Reference Assessments, mga kaido. Ang ito din ay may iba't ibang halimbawa. Unang-una ay meron tayong tinatawag na mastery test. Ang mastery test ay merong SCAT score. Dapat kapag sinabi na isang teacher na 75% lamang ang tamang sagot ay kailangan mong sundin. Ang pangalawa ay meron tayong tinatawag na performance best. Ang performance best ay dapat may presentasyon o di kaya mga kahanga-hanga ng mga gawain. Pangatlo ay meron tayong rubrics. Ang rubrics, ito yung sinasabi ko kaninang pamantayan. Dito nakasalalay ang mga iba't ibang aspeto ng kanilang mga mag-aaral. Ang panghuli ay meron tayong tinatawag na checklist. Bakit nga ba ang checklist, mga kachika rin? Nga isa sa mga halimbawa ng Criteria Reference Assessment dahil ito ay ginagamit upang kanilang mga mag-aaral ay kanilang sinusukat ang mga kasanayan, hindi kaya yung mga kinakailangan. Kaya ito lang yung kachika rin, balik sa inyong aral.